www.remate.ph. Doctor, Ministry in Alternative Medicine, Hilda O. Hindi lang pang-radyo, pang-dyaryo. Remate, ang dyaryo ng masa. Remate online, www.remate.ph. Ang number 1 pahayagan ng Global Pinoy. Buong linggo mababasa ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. O. Ito ang balita. Ito ang balita. Pilipinas, pinaka-vulnerableng maapektuhan ng El Nino sa Asia. Posibleng maranasan ang krisis sa bigas ayon sa ANZ report. Nagbigay ng babala ang ANZ research na kabilang ang Pilipinas sa mga bansang Asyano na pinakamalaking maapektuhan kapag tumama ang isang matinding El Nino, bunsod ng mataas na pagkadepende nito sa inaangkat na bigas at sa mga posibilidad na pagkagambala sa supply ng pagkain sa riyon. Sa ulat ng ANZ para sa kanilang mga kliyente, sinabi ng institusyon na ang Pilipinas ang lumilitaw na pinaka-vulnerableng sa mga pangunahing ekonomiya sa Asya. Ayon dito, nananatiling mahina ang lokal na produksyon ng agrikultura, kaya patuloy na umaasa ang bansa sa pag-aangat ng mga pangunahing pagkain, lalo na ng bigas. Ipinaliwanag ng ANZ na kapag nagdulot ng matinding tagtuyot ang El Nino sa mga bansang pinagmumulan ng supply ng bigas, maaring sabay na tumaas ang presyo ng inaangat na bigas at lumiit ang dami ng maaring maangkat ng Pilipinas. Maaring itong magbunsot ng panibagong pagtaas ng presyo ng pagkain sa mga pamilihan. Mas handa umano ang ilang karatig kabansa na harapin ang epekto ng matinding tagtuyot, ang Thailand at Vietnam, na kabilang sa pinakamalaking rice exporters sa mundo, ay may malaking food trade surplus na maaring magsilbing panangga laban sa kakulangan ng supply. Sa India naman, inaasahang makakatulong ang napakalaking inventaryo ng bigas at sapat na reserba ng trigo upang manatiling matatag ang kanilang supply ng pagkain, kahit maapektuhan ang ani dahil sa matinding init o kakulangan ng ulan. Ang Indonesia ay nakapag-ipon din ng record na dami ng rice reserves na nagbibigay sa kanilang pamalaan ng mas malaking kakayahan, kontrolin ang supply at pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain. Naharap naman ang Malaysia sa mas komplikadong sitwasyon dahil bukod sa posibleng kakulangan sa bigas, maaari ring maapektuhan ang produksyon ng palm oil, isa sa pinakamahalagang produkto ng kanilang ekonomiya. Ayon sa ANZ, bagamat mas mataas ng bahagya ang rice inventory ng Pilipinas kumpara noong nakaraang taon, hindi pa rin ito sapat upang maging pananggalang sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Idinagdag ng bangkong na nananatiling mataas ang pagiging sensitibo ng bansa sa pagtaas ng presyo ng pagkain dahil malaking bahagi pa rin ng kinakain ng mga Pilipino ay mula sa imported na bigas. Kapag bumaba ang lokal na ani at kasabay nitong tumaas ang presyo ng inaangkat na produkto, maaring lumala ang inflation at magdadagdagan ang pasanin ng mga mamimili. Ang babala ay kasunod ng pahayag ng US National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA Climate Prediction Center na nagsisimula ng pagbuo ng kondisyon ng El Nino at inaasahan lalo pa itong lalakas sa mga susunod na buwan. Batay sa kanilang pagtataya, may 63% posibilidad na magiging isang
Napakalakas na El Nino ito pagsapit ng huling bahagi ng 2026 o unang bahagi ng 2027. Isang antas na maituturing na kabilang sa pinakamalakas na naitala mula noong 1950. Sa kabuuan ng Asya, sinabi ng ANZ na mas malaking banta ang posibleng pagtaas ng inflation kaysa sa paghina ng paglago ng ekonomiya. Kapag sumirit ang presyo ng pagkain, maaaring mapilitan ang mga central bank na panatilihin mataas ang interest rates upang makontrol ang inflation. Sa Pilipinas, tiniyak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na nakahandang itong gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang maibalik ang inflation sa target ng 3%. Nitong nakaraang buwan na itinaas ng BSP ng 0.25% point ang policy interest rate sa 4.75% bilang bahagi ng patuloy nitong hakbang upang pigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang El Nino ay isang natural na climate phenomenon na nagdudulot ng mas kaunting pag-ulan at mas matinding init sa maraming bahagi ng mundo, kabilang ang Pilipinas. Kapag tumagal ang tagtuyot, maaaring bumaba ang ani ng palay, mais, gulay, at iba pang pananim, habang naapektuhan din ang supply ng tubig para sa irigasyon, inumin, at hydroelectric power generation. Sa mga nakalipas na matinding El Nino, nakaranas ang Pilipinas ng malaking pagbaba sa produksyon ng agrikultura, pagtaas ng presyo ng pagkain, kakulangan sa tubig sa ilang lugar at bilyong-bilyong piso pinsala sa sektor ng agrikultura. Dahil dito, patuloy na hinikayat ng mga eksperto ang pagpapalakas ng lokal na produksyon ng pagkain, pagpapalawag ng irrigation system, at pagpapanatili na sapat na buffer stock ng bigas upang babawasan ang epekto ng mga matitinding pagbabago sa klima sa mga susunod na taon. Batay sa impormasyon, ang pinakamatinding El Nino sa kasaysayan na madalas tawagin ay Super El Nino ay nararanasan ng mundo noong mga taon 1982 to 1983, 1997 to 1998, 2015 to 2016. Ang mga ito ay nagdulot ng matinding tagtuyot, pagbaha at pagtaas ng temperatura sa ibang panig ng mundo. Kaya yan po, kaya sa atin ngayon, di ba, meron po tayong Super El Nino. Pero ako naman umaasa pa rin dahil ang Pilipinas ay di ba tayo talaga may dry and wet season. Pagpasok naman ng buwan ng July to December, meron pa rin mga pag-ulan, lalo na maraming bagyo ang pumapasok. Katulad ngayon, di ba, meron itong Inday. Kahit na nasa ang landfall ay dun sa area ng Batanes, pero meron pa rin tayong kumbaga, meron pa rin ng pag-ulan dito sa Metro Manila. Kaya ayan ang ano naman natin na nasabihin natin, dahil sa climate change at sa sobrang init na panahon, pero dito pa rin sa Pilipinas ay maasa pa rin tayo na dahil tayo po ay wet and dry season, so panahon ng July, talagang expected talaga natin, talagang rainy season. Kaya sana itong Super Nino ay dahil nga climate change, paari din magbago na kahit sabihin ng Pag-asa na tayo ay Super El Nino, tapos ngayon ang gandam natin ay ngayon, di ba, bumaba ang level na sa critical, pero umaasa pa rin tayo na may malakas na pag-ulan. Pero siyempre ayaw naman natin na may super lakas naman ng bagyo na
makakapinsala ng mga ari-arian. So, pray na lang tayo na sana na itong climate change ay makaka-recover tayo, makakaroon pa rin ng tubig sa Angat Dam at sana wala naman, kung may pag-ulan naman, ay sana naman wala naman yung pagbaha. Para hindi naman talaga kasi marami naman yung nalulubog na nakakaawa din. Kaya muli ito ang ating balita.